para parangalan ka. Praise the Lord! Amen! Amen! Ito na yung tamang panahon para magbigay kayo ng parangal sa Diyos. Praise the Lord! Amen! At ang sabi ng Diyos, ang sino man nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko rin. At ang sino man nagtataas sa akin ay itataas ko rin. Praise the Lord! Amen! Kalimutan nyo na ang sarili nyo. Kalimutan nyo na ang mga sakit na naranasan ninyo. Ang mga kirot, ang mga kabiguan, kalimutan na yan. Panahon na para alalahanin nyo na ang pinakamahalagang bagay, yun ay nasumpungan nyo na. At yun ang dapat ninyong gawin. Araw-araw, napakaingatan ninyong mawala sa buhay ninyo ang nasumpungan ninyong pinakamahalaga. Praise the Lord! Amen! Pag-ingatan na mapawalay pa kayo sa piling ng Diyos. Kapag ang taong nawawalay sa piling ng Diyos, di alam kung saan ang punta. Magulo ang buhay. Walang sagot. Ibalit ang mga taong nasa piling na ng Diyos, lagi may sagot yan. Pagkat ang Diyos ang tumutulong na masagot kung ano ang kanyang problema. Lord, Lord! Mamimili kayo. Buhay na wala ang Diyos sa piling nyo, o buhay na kasama na ang Diyos ngayon pa lamang. Buhay na kasama ang Diyos ngayon pa lamang. Abat maraming tao nagsasabing gusto nila ng buhay na kasama ang Diyos pag-end na ng kanilang hininga. Doon pa na sila tatawag sa Diyos. Pero habang malakas sila, namumuhay silang hindi kasama ang Diyos. Kaya kung may kahilingan kayo sa Diyos, ang isang kahilingan na dapat ninyong hilingin ni Panginoon, samahan mo na ako ngayon pa lang. At ano ang sasagot ng Diyos? Anak, matagal na kitang sinasamahan, ayaw mo lang magpasama sa akin. Kaya ang dapat mo sasabihin ngayon ay, Panginoon, huwag mo nang hayaang mawalay pa ako sa iyo. Praise the Lord! Amen! Huwag mo nang hayaang mawalay pa ako sa iyo sapagkat naranasan ko na ang buhay ng wala sa piling mo. Hindi maganda ang buhay ng taong wala sa piling ng Diyos. Kaya kapag kinausap ka ng Diyos at sinabi sa iyo, ito ang gawin mo, ito ang gusto ko na gawin mo, sumunod ka. Kahit mahirapan ka. Kapag hindi uutos ang Diyos yan sa iyo, kung alam ng Diyos na hindi mo magagampanan. At meron bang hindi magagampanan ng taong kasama ang Diyos? Wala. Kapag ano sabi ng Diyos, magagawa ng tao ang lahat ng bagay kung kasama niya ang Diyos. Praise the Lord! Amen! At ano sabi ni Jesus, bago siya napako sa krus, huwag kayong malungkot, ako ay aalis pansamantala. Subalit may babalik. Yun ay ang banal na Espiritu na magtuturo sa inyo. At ano ang palatandaan ng taong kinasisiyan ng banal na Espiritu? Isa siya yung makakapagsalita siya, magpapahayag siya ng salita ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus ay magpapalaya siya ng demonyo. Magpapagaling siya ng may sakit. At ang sabi ng Diyos, sa sino man nananalig sa akin, ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Praise the Lord! Amen! Eh, yung mga taong hinahanap ang Diyos, alam ng taong yan na kaya niya hinahanap ang Diyos sapagkat ang lahat ng kailangan niya ay makukuha niya sa Diyos. Kapagkat yun ang sinabi ni Jesus. Kaya doon sa mga taong hindi pa naghahanap sa Diyos, hindi pa niya nalalaman o naririnig yun. At ngayon ay sinasabi sa inyo ng salita ng Diyos. At sino mang nananalig sa Diyos, at sino mang nananalig kay Jesus ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus at higit
paroon sapagkat pupunta na siya sa akin. Praise the Lord! Amen! At sino si Jesus? Si Jesus ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya doon sa mga nagsasaliksik ng kaalaman sa eskwelahan, huwag niyong kalilimutan. Iwanan, huwag niyong i-set aside ang Diyos. Aral ka ng aral, busy ka sa eskwelahan. Subalit hindi mo naaalala ang tunay na pinagkukunan ng karunungan. Sa mga kabataan na narito, sabay niyo ang Diyos habang nag-aaral kayo. At yun nga ang ginagawa nila rito. Praise the Lord! Habang Amen! nag-aaral sila, busy na sa eskwelahan, ay naaralan naman sila ng Diyos sa pamamagitan ng gawain ito. At sila nag-prepare ng first anniversary, first ng program para sa first anniversary. Sila, walang nagturo sa kanila, kundi ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Walang tao nagsabi kung ano ang ihahanda nila. Apagat yan ang gawain ng lingkod, hayaan silang matuto. Subalit, iginagayad sila kung ano yung dapat. Ikilos muna sila para patunayan sa Diyos na sila nga ay pinili ng Diyos. At makikita ninyo, meron silang inihanda. Doon sa mga magulang na may mga anak na mahirap unawain, dali nyo rito. Diyos ang ipakausap niyo. Praise the Lord! Amen! At doon sa mga anak na may mga magulang na mahirap unawain, pagdasal niyo yan sa Diyos na makasama niyo rito. Praise the Lord! Amen! Ipagdasal niyo sa Diyos sa mga magulang ninyo. Nalipuin din sila. Kapagkat ang hindi niyo magagawa, ay magagawa ng Diyos. Una at pangalawang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong kalakasan, buong kaluluwa. Pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Praise the Kung Lord! meron kang kaibigan na alam mo na may ginagawang mali, paano siya maliliwanagan kung mananatiling nakatago ang ginagawa niyang mali? Sino ang tutulong sa kanya? Di ba't ikaw? Kung ayaw niyang ilantad ang ginagawa niya, mananatili siya doon sa dilim. Pero kailangang ilantad para maliwanagan. At kung ikaw, taglay mo na ang Diyos, di ka na duwag. Walang duwag na anak ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya sigurado kayo na ang Diyos na ang kasama nyo. Kung hindi kayo kinakabahan, magsabi ng totoo. The truth shall set you free. Purihin Praise ang the Diyos. Lord! Praise the Lord! Amen! So sa mga kabataan na paminsan-minsan nadudula sa dadapa, napipilayan, dadli kayong humingi ng tulong at habag sa Diyos. Huwag nyo nang hayaang tumagal na ng linggo, sa kanya sasabihin gulong-gulo kayo. Kapagkat ang kaguluhan ay bigay ni Satanas. Lahat ng narito ngayon, uwi kayo dala kapayapaan sa puso nyo. Kapagkat ang nagbibigay ng kapayapaan ay ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Kaya lahat ng pumupunta rito, di man gaanong maunawa na sinasabi ng banal na Espiritu, may dala pa rin yan. Yun lamang, binabaliwala niya yung kanyang dala. Hindi siya bumabalik. Paano ka lubusang makakalaya? Magpatuloy ka. At kapag nagpatuloy
ka, mauunawaan mo. At oras na maunawaan mo, yun ang lubos na paglaya mo. Sa lahat ng narito ngayon, ipinararating sa inyo ng Espiritu ng Diyos. Expect the unexpected to happen at the most unexpected time galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Bakit sinabing galing sa Diyos? Ha? Kasi merong unexpected galing sa kaway. I-expect nyo yung galing sa Diyos. Praise the Lord! Amen! At habang nag-expect ka niyan, may requirements yan. Manatili ka sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Hindi ka makakapag-expect ng something kung wala ka sa piling ng Diyos. Yung something na yun na mangyayari sa iyo, kung wala ka sa piling ng Diyos, ay hindi galing sa Diyos. Kaya worse ang mangyayari sa iyo. Makinig ang may pandinig. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari sa tao. Ikatutuwa niya o ikalulungkot niya. Kayo mamimili. Yung ikatutuwa ba ninyo gusto niyo? O yung ikalulungkot niyo? At ang sabi na ni God, di niya deserve ang malungkot. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Diyos, deserve niyang maging masaya palagi. At kahit may sakit ka, masaya ka pa rin sapagkat alam mo na hindi ka iniiwan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Ang akala lang ng tao kapag siya may karamdaman, kapag siya may problema, wala ng Diyos. Ang akala lang ng tao, pinababayaan siya ng Diyos. Si Jesus ba? Doon siya inapako sa krus. Pinabayaan ba ng Diyos? Pero nasabi ni Jesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero sa uli, ano sabi ni Jesus? Into your hands I commend thy spirit. Praise the Lord! Amen! Paminsan-minsan sasabihin nyo, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Pero ngayong alam nyo na hindi nagpapabayaan Diyos. Ngayong alam nyo na ang pangako ng Diyos sa mga taong nananatili sa Kanya na kailanman hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kahit masakit ang tuhod mo, kahit may rayuma ka, nandyan ang Diyos, nararamdaman din ang sakit at rayuma, nararamdaman mo. Kailangan lamang yung puso na yan ay bigay mo ng buo sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako na maibigay sa iyo ng buo ang puso ko. Pagkat di ko alam mahirap po naman yung sinasabi na ibigay ng buo. At unti-unti, malalaman mo kung paano yung way na yun. Pagising sa umaga, mananalangin ka. Bago ka kumain, mananalangin ka. Bago ka lumabas ng bahay, kung meron kang altar, dadaan ka sa altar. Kung meron kang sasakyan, bago ka magpaanda ng sasakyan, patawagin mo si God. Sa lahat ng pagkakataon ay kasama mo ang Diyos, kaya kakausapin mo ang Diyos. Praise the Lord! Yan ang ibig sabihin ng buong puso na pagbibigay sa Diyos. Yung buhay nyo ngayon ay iba na kaysa noon. O noon, nauuna yung 5-6. Tatakbo ka sa 5-6. Ngayon ay unahin mo ang Diyos. Praise the